Hinatid nga namin ulit sila sa school at eto. Tingnan nyo naman kung sinong sumama sa amin. Nako, hindi nakasama si Maggie. Naunahan tuloy ni Pochi. At hindi ko na malayan Na hindi nga pala magkapareho yung nasuot kong tsinelas. Hello mga auntie, uncle. It's me, Mrs. A. ang aspiring content creator mami ng Apari. Ano, tara G? Another day, another blessing! So for today's video nga mga auntie, uncle, ay isa na namang ganap sa buo naming araw. At marahil nga ay naiingayan na kayo. Ay pagpasensyaan yun. Kasi ganito talaga yung boses ko. Anyways, mga auntie, uncle, nagising na nga dyan si Bia. At heto nga, humingi nga ako sa kanya ng good morning kiss. At pagkatapos niyan, ay lumabas naman ako at nakita ko tong si Blue. Oo, yan si Blue. Nako, akala ko siya lang nag-aabang. Nandun pa pala si Nanu. Para sa inyong kaalaman, si Nanu ay nanay ni Butiki at ni Blue. At habang tinatawag-tawag ko nga dyan sila, eto, lumapit naman si Maggie. Pero nung nakita niya si Blue, Ay hindi na siya tumuloy. Kako nga, at bakit parang may kulang sa kanila? Tinawag-tawag ko nga lang silang lahat dyan. Pero eto nga, at si Pochi ang lumapit. Uy, yung boses. Ay, sorry. Pumasok na nga ako rito sa loob at ayun, inayos ko na nga yung gagamitin ni ate sa school. Dahil today is Monday, so dapat type A uniform. Kinuha ko na nga yung blouse at saka yung bimpo kasi nga sobrang pawisin ng likod ni ate. Yes, tama. Naglalagay talaga ako ng bimbo sa likod niya. At syempre, itong medyas. And yes, ganitong routine ang ginagawa namin araw-araw. Kaya tuloy napapatulala na lang si ate. Sinabihan ko nga siya dyan na bibili kami ng ice cream mamayang uwi. Tignan nyo, biglang ganado si ate. Sa mga oras na yan, ay malapit na nga kasing mag 7 o'clock. Kasi nga, tuwing ginigising ko si ate, mas marami yung tulala niya kesa sa pagkilos. Huy! Pagkatapos ko nga siyang binihisan, ay inayos ko na rin yung buhok niya. At alam nyo, kaya pala napapatulala kasi nga Malit na kon. late kan. Nalungkot nga rin si ate. Kasi alam nyo ba mga auntie uncle, hanggat kaya ay ayaw niyang nalilate. Oo, ganun siya. Kaagad ko na ngang sinuot yung sapatos niya. At heto, binigyan ko na nga ng mic si Bia dyan kasi nga hindi nga natigil sa pagkanta. Heto nga yung video na gusto niyang kumanta. Mama kanta no mon. Sige, kanta ka. Kumuha nga lang ako dyan ng baon ni ate. At ilalagay ko nga sana sa bag niya. Pero heto, nakita ko na naman si Pochi. Pero hindi ko nga muna siya dyan pinansin kasi nga nagmamadali na kami. Inilagay ko nga lang ito sa bag ni ate. At heto nga, nagtatampo na naman si Pochi. Naku, kaya pala nakita ko siya kanina kasi gusto niyang sumama. Hindi ko nga pa pala nataas yung cover ng e-blue. Kaya naman kahit gahol na kami sa oras ay tinaas ko pa rin. Gutom na nga ako dyan. At heto, sakto, nakita ko yung nagtitinda ng taho. Ay, pamangkin ko pala yan. Yan nga pala, si Vernon. Ang pogi naman. Lalarga nga sana kami dyan, pero heto, may kumakaway na damit. Char. Pamangkin ko pala yan. At alam nyo ba, tuwing naririnig ni Pochi yung busina, hayun, pupunta na yan kaagad dito sa may harapan. At fast forward, mga auntie, uncle, nandito na nga at nagbababay na nga si Bia kay ate Seven. Ang sabi ko pa nga dyan, wala pa akong goodbye kiss. Sabi ko nga, sa tanang buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng artista. Kung sinaswerte nga naman ay heto at nakita namin si Kakay Bautista. Char, kapatid ko pala yan. Mukha nga lang yung nagpabotox. Dahil sa chicks niyang sobrang cute. Pero mabait yan kapag natutulog. Anyame, Zay. Akala ko nga hindi ko na makikita yung kulay yellow at green ni Seven. Laking gulat ko nung mahanap ko lang pala dito sa labas. Char, papa ko pala yan. Lalarga na nga sana si Papa, kaso laking gulat ko. Ngayong araw ko nga lang nalaman na babae pala ang bida sa ang leon at ang tigre. Char, nanay ko pala yan. Hanggang dito na nga lang muna at mahaba-haba na tong video. Ilalagay ko na nga lang sa part 2 ang kasunod nito. Kaya naman mga auntie uncle, salamat sa panonood. Anyame! Bye!